Nyo muna ako lakad-lakad mga beef. Ayaw kasi matulog nito ni Rafa eh. Kasi walang pumapansin sa kanya. Eh tamang-tama bibili ako ng vitamins tsaka ng ibang gamot nila. Isama ko na lang siya. Malayo-layo din yung lalakarin ko. Aabutin ako ng mga 4 kilometers. Pero kasi masakit yung katawan ko, nagbuhat kasi ako kahapon. So masakit pa yung katawan ko, yung nabanat siya. Nabanat ng bongga. Ayan. Kaya ang gagawin ko, mag-walking lang ako today. Diba? Ayan. Ayan yung everyday kong nakikita as in. Kasi pag sinusundo ko yung mga bata, ayan, dito rin ako dumadaan. Tignan niyo yung si Lola. Ay, Lola ba to o Lolo? Tignan natin. Ay, bak. Si Lolo, siguro mga 70 or mag-80 na siya. Nagbabike pa rin. Alam niyo mga B dito sa Japan, talagang ma-amaze ka kasi yung matatanda na sila, as in uugod-ugod na, nakakapag-bike pa. Yung iba nga, nakukuba na sila sa sobrang katandaan. Kaya pa nila mag-bike. Kaya, ang sarap mabuhay dito sa sa Japan. Yun nga lang, this past few months, simula yung nabago yung Prime Minister. Or actually, kahit naman na hindi pa umuupo yung bagong Prime Minister dito, medyo maingay na sila sa foreigner. Kasi the more na dumadami yung foreigner, the more na dumadami din yung crime rate. Kasi hindi naman lahat na lumilipat na foreigner dito sa Japan disiplinado. Ayan yung nangyayari na yung mga nakawan, akyat bahay. And sad to say, yung iba doon mga Pinoy. Alam nyo kapag merong mga pedestrian dito, yung tatawid, talagang mag-aantay yung sasakyan na makatawid yung mga tao bago sila pumunta sa paroroonan. Charot. Dito sa may kapitbahay namin, dito sa may lugar kung saan kami nakatira, marami ng mga Indiano nakatira. Marami ng meron kang makikita na ano bang tawag doon? Yung sa suot nila. Hindi ko alam. Nakalimutan ko na. Basta yun sila. Yung balot na balot. Tapos yung traditional na nila. Mga damit-damit. Ayun. Tapos pinagtitinginan sila ng mga Hapon. Pinagtitinginan sila ng mga tao. Ewan ko, ano bang meron? Lolo. Alam niyo mga dito sa Japan, mahilig yung mga mahilig yung mga Hapon suot-suot ng contact lenses. Tapos kapag may grado na yung mata nila, mas pipiliin nila yung may naka-design na contact lenses. Ganyan sila. Kaya yung madalas dito, marami kang makikitang mga ophthalmology clinic, yung mga tindahan ng mga salamin, ganyan, kahit nasa kalye sila. I mean, nasa daanan ng mga tao. Ramen shop. Ay, masarap dito. Nakainan na namin to eh. Sumisilip pa yon. Sisilip ka pa. Hafa, gusto nyo by me? Ayan, dyan sa Amica, dyan ako namamalengke. Pagka may mga order ako ng cake and all. Basta dyan ako namamalengke. Bangdan dito pa sa amin, safe pa naman siya. Makakapaglakad ka pa naman kahit madaling araw na. Matatakot ka na lang kay Sadako kasi mami biglang lumabas sa Sadako sa lumabas. Yun lang yung kakatakutan mo. Yung ibang lugar naman kasi dito sa Japan, like sa Osaka,
sa Tokyo, kahit naman dito sa Nagoya, may mga lugar na may mga delikado talaga. May mga snatcher na nga. Pero hindi naman marami. Yun nga lang kasi, syempre, Japan, yung unang punta ko nga dito, naka-encounter na ako agad ng hentai. Alam niyo hentai? So yun, may mga tao pa rin mga animalistic. Yun nga lang, hindi siya usual kasi yung crime rate dito, ewan ko lang not sure. Not sure kasi hindi ako nanonood ng mga news dito. Kumbaga, hindi usual sa kanila yung mga kriminal. Kumbaga, hindi showy. Unlike sa Brazil, sa Pinas, makikita mo talaga dyan, katabi mo lang, snatcher. Kahit saan ka magpunta, meron. Dito naman, safe pa naman siya. Tingnan natin, B. Kasi dumadami talaga yung actually, hindi naman lahat, ano ba to? Actually, hindi naman ibang lahi or ano ba? Paano ba explanation? Basta hindi naman lahat ng foreigner dito sa Japan, yun yung gumagawa ng katarantaduhan. Yung iba doon, mga Hapon na din, kumbaga nagpapanggap na ibang lahi sila. Yun nga, para masisi sa foreigner. Sadly. Apa buse no by dormir ainda? Tá muito kimochi você. Sarap ng buhay mo, Bi. So, maghuhulog muna tayo ng mga bayarin. Dito sa may JP Bank. Ayan, so, ang kulit ni Rafa. Nagpipindut din siya sa machine. Di natagalan. Buti na lang kami. Majingay. Buti na lang kami lang yung tao dun sa may ATM machine. Ay, Macdo. Namimiss na kita, B. Namimiss na kitang kainin. Alam mo yung miss ko sa'yo. Masisimot kita kapag nakakain ako sa'yo ulit. Kasi kami mag-asawa, ang pagkain talaga namin everyday. Boring. Buti na lang mahilig ako sa gulay. Tsaka hindi ako mapili sa pagkain. Dati nun hindi ako kumakain ng talong, okra, kasi slimy. Pero lahat ngayon kinakain ko na. Pati siya, kinakain ko. Vegetarian. Hindi naman siya gulay. Buti na lang. Ayun, yung kapag kakakain kami ng mga cheat day, ganyan. Every Sunday or every Monday. Madalas Monday. Tapos ang favorite kainin ng asawa ko yung Burger King. Tsaka ako. Charot. Burger King. Minsan nananawa na ako sa Burger King. Gusto ko naman ng Mac. Wala kasing dito, Jollibee. Namimiss ko na yung Jollibee, grabe. Siguro 8 years nang hindi na ako nakakain ng Jollibee. Yung bawat kanto dito may convenience store. Ito si Lawson, gusto ko yung mga tinapay dyan. Malalambot, tsaka hindi masyadong nakakaumay. Simula nung nag-exercise ako, nagbubuhat ako, i-enroll sana ako. Ang kaso, ang problema ko kasi wala ako masyadong oras lumabas-labas. Ang pinaka-labas ko lang yung sunduin yung mga bata sa school. Yung asawa ko naghahatid, tapos ako yung magsusundo. Tamad ako lumabas, lalo mainit. Ayoko naaarawan, nagpapaputi nga ako. Cannot be. Tsaka libre lang naman yung sa bahay, bibili lang ng mga dumbbell. Okay na yun. Carry na yun. Pasok na yun. Makatipid ka pa.
Ayan, borlogs na si Apaping. Alam niyo, medyo nag-worry ako dito kay Rafa. May ADHD ata. Napakalikot. Napaka-hyper, grabe. Sa bagay kasi nung bata ako, meron akong ganun daw eh. Nagmana sa ako ba? Ang daming pagmamanahan, yun pa. Meron na siyang schedule for check-up itong August. Mag-e-exam siya ng mga bagay-bagay kung anong meron sa kanya. Kabado 20. Pero sabi namin mag-asawa kahit anong resulta, syempre mas magiging mas love namin siya. Hindi mababawasan, madadagdagan. Ayun. Yung asawa ko, hindi naman niya favorite si Rafa. Extra love, nag-extra love lang siya. Nag-extra. Dun. Wala naman siyang favoritism. Wala naman siya favoritism, wala naman. Mahal niya lahat ng anak niya. Ang ginit, kahit walang araw. Dinadaya ko na nga yung fashion ng mga Hapon dito kasi pag mainit, yung ibang mga nanay ng kaibigan ni Kulot, may nag-advise, yun, ina-advise nila ako ng kung anong sunscreen yung maganda, kung ano yung UV kinemperlo ng mga damit, yung sombrero, ganyan, ultimo powder, meron. Kasi syempre yung mga Hapon din, meron din na ayaw sa araw, ayaw na aarawan. Pero ang puputi nila, ang puti nila. Sabi ko, gusto ko maging maputi. Yung maputi talaga yung porcelana yung kulay. Wala kasi rin akong oras magpaturok-turok dahil dadayo-dayo pa ako. Syempre, ang oras ko limitado. Saka alam niyo dyan ako struggling talaga. Yung time management ko. Simula nung dumami yung anak ko. Dumami yung anak ko, tapos syempre gusto ko pang mag-work kasi sobrang workaholic ako nun before. Yung si Gabi pa lang yung anak namin. Si Maria tsaka si Gabi pa lang yung anak namin. Sobrang workaholic ako. As in. Kaya lumaki ang si Gabi sa lola niya. Spoiled na spoiled siya sa lola niya. Love na love niya yung lola niya. Kasi nung time na yan, pera is life kami mag-asawa. Saka nung time na yun, corona, actually. So, ako ang mas nagtatrabaho kasi ako yung mas nakakapag-akyat ng pera. Nakakapagpasok ng pera. Kasi nung time na yan, yung asawa ko nagtatrabaho sa mga umisi, ganyan. Syempre, corona. Hindi nag-o-open madalas, hindi nagyayaro madalas yung mga umisi kasi nga corona nga. Ang kulit. Charot. Ayun. Pumirmi lang ako sa bahay ng magwa 1 year na. Simula nung nabuntis ako kay Sophie. Kasi ang daming ganap. Sobrang daming ganap. As in, hinubog talaga ako. Sinubok at hinubog talaga ako ng panahon. Sobrang grabe. Masasabi ko na yung lagi kong pinagpipray kay Jesus na bigyan niyo ako ng peace of mind, please. Yung wala akong iintindihing problema kinabukasan. Yung wala akong saluhin problema dahil nakasukbit yung pangalan ko sa kanila. Ayoko na ganun. Grabe talaga. Masasabi ko. Pero ngayon sobrang nagpapasalamat ako na meron na akong peace of mind. Meron na akong, alam mo yun, yung kahit na hindi na ako magtrabaho,
nakapag-relax ako. Kasi nung dati, grabe yung mga bayarin. Kasi yung nalugi kong negosyo, yung mga binabayaran kong naabunuhan kong paluwagan. Siyempre, nagkanda-utang-utang din ako, ganyan. Ayun. Ay, sauce. Yung ano, ubo mo, baby. So, ay. Biniyayaan kasi ako ni Lord ng super duper na maraming problema. Yung mga taong nakapaligid sa akin, pinakita niya sa akin kung sino yung mga totoo at hindi. Yung mga bumabackstab sa akin, ayan, pinakita niya. And I'm glad. Ni-remove niya yan lahat sa buhay ko. Kaya tahimik yung buhay ko. Dito kasi sa Japan, B, the more na ang dami-dami mong kasalamuha, ang gulo-gulo ng buhay mo. Yun lang yung pansin ko sa buhay namin actually. Pag yung sobrang dami mong sinasabing kaibigan, ang dami kong kaibigan, ganito, ganyan. Mas magulo yung buhay mo, mas maraming issue, lalo na yung mga kasama mo ma-issue. Ay nako. Kaya talagang matututo kang tumikom yung bibig kahit gusto mong gusto mo mag-share ng opinion. Wag na lang. Sa sarili ko na lang. Kasi baka mamasamain pa. Tapos pag-uusapan ka pa kapag nakatalikod ka. Ay, ayan yung baby shop na syempre puro mga baby na paninda na mura lang. Tas magbabago ng klima dito sa Japan. Ayan, summer, winter, ganito, ganyan. Nagsisale sila, as in yung halos pamigay na. Ayan, may sale na naman sila. 299 yen. Yung mga t-shirt, mga damit ng mga pambata. Tsaka, amazing. Tignan nyo, bulag yan, B. Nakakatawid pa. Siguro, isa lang yung mata niyang bulag kasi nakakakita pa siya. Diba? Galing, no? Amazing sila, no? Alam mo, kahit may mga kapansanan sila, ang gagaling pa din. Padaan ko, simasen, shinkansen. Medyo malaylayo na rin yung nilalakad ko. Sumasakit na yung tiil. Sakit na siya. Ayan yung bilihan ng mga construction. Pero medyo pricey dyan. Hindi yan yung murang bilihin. Meron pang iba. Ayan, patawid po. Di ba ang sarap maglakad dito? Kapag ganito lang yung walang araw, magsarap maglakad, mag-jogging ka, ganyan. Tsaka di masyado mainit. Carry lang. Mahangin din. Medyo amoy alimuum. Umulan kasi. Umambon kasi kanina. Amoy alimuum. What a word. Laging sinasabi yan ng nanay ko alimuum. Pagka yung mabahong damit, hindi na lalabahan maigi. Bumabaho. Punta muna tayo sa Caseria. Dahil magpapadala ako ng pera dun sa pinsan ko sa Dubai. Nagpapabili kasi ng mga chocolates yung mga kaibigan ng asawa ko. Tsaka yung mga yung Dubai choco. Ayan, gusto nila magpa-box. Okay. Wait lang. Ayan, so ito yung mga bilihan ng mga meron silang pang Pinoy, may pang Thailand, Brazil. May mga karne sila. Yun nga lang walang baboy dito. Halal shop siya. Minsan dito ako bumibili niyan. Ayun yung panggawa ng Dubai Choco. Wala silang Dubai Choco dito.
Kasya ba si baby? Op. Ay, ito. Alam niyo mga mi, tinuro sa akin yan ng pinsan ko na nasa Dubai dati na parata. Ano mo lang siya, iinit mo lang siya sa frying pan. Parang hot cake. Ayan, hot cake. Tapos, lalagyan mo siya ng cream cheese tsaka egg. Masarap na siya. Parang gagawin mong shawarma type na Pero, ano bang texture niya? Parang siyang tinapay na hot cake, ganyan. Masarap to. Yan, meron silang mga nuts. Iba-ibang mga cookies, chichirya. Init, big. Ang init. Nag-ano yung ko, yung kilikili ko. Naglalawak. Wala naman ako masyadong bibilin dito kasi nakapag-grocery na kami kahapon. Ay, masarap. Juice kasi. Stop na ako ng juice. Ayan, mga pang frying chicken. Hindi rin ako madalas bumili ng aray ko. Sorry naman. Hindi rin ako madalas bumili ng mga ready-made na chicken, ganyan. Talagang ako yung nagtitimpla. Parang mura yung corned beef dito. 850. Pero ekis yan. Sweet chili. Ayun, kasi mas okay na ako yung nagtitimpla. Kasi, alam nyo na, yung mga nakalagay, hindi naman natin alam kung anong mga nilalagay nila mga preservatives. Meron ako nung biniling toyo dating super duper dark. Ito ata, yun yung setup. Nakakapag-dark ng adobo namin. Ang toyo kasi dito, pag bumili ka, balamya yung kulay, B. Ano kayo? Wag na nga muna. So, papadala mo na ako ng pera. Ayan, so tapos na. At nagising na rin to si Rafa. Saglitan lang natulog. Ano ba yan? Siguro naiingayan dun sa tugtog. Yan, punta muna tayo sa drugstore. Malaki yung drugstore dito. Kala mo grocery. Actually, grocery na rin sa kanila to. Ko kasing bumili ng panglagnat. Dahil kagabi nilagnat si Rafa. Naubos na. Ayun. Ito siya. Sinasapak sa puwet kasi hindi umiinom ng gamot to si Rafa. Ang hirap pa inumin. Wawa naman baby ko. May lagnat yan Sinama ko lang kasi si Sophie din naglolo ko kasi may sakit sila actually. Tumawag pa yung Hoken Center sa akin kasi tinatanong nga yung schedule ni Rafa dun sa hospital na pupuntahan namin. Ayun, so nakailang usap kami today. Ito, naubos na pala yung sabon. So bibili na rin tayo ng sabon. Pili muna ako asan na yung fabric con namin. Kasi yung binili kong fabric con, hindi siya yung usual na binibili ko dahil naubos Asan na ba yun? Ito. Ito yung fabric ko na gamit namin. Favorite. Mabango kasi ito. Yung feeling mo na hindi mo na kailangan magpabango pag yan na yung gamit ng fabric con. Ayan, tapos sabon. Alam mo, buti na lang yung asawa ko masipag magtrabaho. Nakakabili kami ng kailangan. Alam mo, mga mi, ang hirap talaga dito sa Japan. Hindi ka magdo-double job.
Hindi talaga joke. Kahit saan. Swertehan lang talaga magkaroon ng asawang responsable. Tapos, yan, panghugas. Ay, mura nga yun dito Naka-sale siya. Ito. Yan. Okay ka lang ba dyan, B? Nalagnat yan. Bawa naman. Yung mga beauty products, mga cream na yan, sunscreen, ganyan. Mas okay na bumili kayo sa drugstore. Kasi mas mura siya, unlike sa Donkey. Ay, chocolate B. Gusto ko niyan, B. Mas okay dito sa drugstore kasi mas mura siya, unlike sa Donkey. Tsaka may mga sinisale sila rin kahit ng mga chocolate. Ano ba? Wawa naman yung baby ko. Yung ubo mo, B. Daming chocolate, diba? Yan, mga naka-sale din. Yan, favorite. Chocolate na may cookie. Oh, isus. Wawa naman ng baby kayo. Mga noodles, ramen. Ayan, so mamadaliin ko na magbayad kasi si baby nagloloko na siya. Siguro lalagnat kasi na. Wait lang, guys. So, umiyak na nga nang umiyak si Raf. Pauwi na kami. 30 minutes na ako naglalakad. Hindi naman ako umabot ng 4 kilometers. Hindi ko na siya maaabot kasi Rafa nagloloko na. Kailangan na namin umuwi. Tsaka nabili ko naman na yung kailangan ko bilhin para sa kanila. Nakaka-lurky ang opo, wawa naman ang baby ko, nilalagnat yan. Ay. White choke naman ang baby ko, white choke. Iyak siya ng iyak. Nag-self-pity na siya. Wawa naman yung baby ko Uy, alam nyo mga B. Ayan, itong kainan na to, aray ko. Ayan. Ang tagal na niyan. Siguro, sa 20 years na ata. Madaan po. Baw. Magbabaw ka. Sumimasen, shinkansen. Okay. Hafa, wag ka na mag-self-pity. Pauwi na tayo, B. Ayaw mo rin sa bahay. Ayaw niya rin sa bahay. Gusto niya sa daddy niya. Natutulog yung daddy niya Kawawa naman, napuyat din kagabi kasi nga nilagnat si Rafa. Syempre, naglolo ko. Close na close sila mag-ama. Close na close sila, kaya ang nag-alaga sa kanya kagabi yung tatay niya. Okay na yun kasi parang scary naman to, parang tataob. Okay na yun, nakatulog ako kasi hindi ako puyat ngayon, maalagaan ko siya ng maayos. Minsan hindi naman minsan. Paano ba? Yung asawa ko, wala akong problema dyan sa pag-alaga ng mga bata. Pero sa ibang bagay, kailangan talaga sabihan mo siya. Sasabihan mo. Step by step, one by one, ganun.
in order. Kasi gano'n naman yung mga lalaki, B. Wala pa ako nakikilalang maayos na, alam mo yun, alam lahat ng gagawin pagdating sa bahay. Pero sinuwerte lang talaga ako na ang mabait naman siya. Yun nga lang dati may kabulastugan yan eh. Buti na lang, bago-bago kundi. Ay naku, day. Iwan yan, day. Kaya ko mag-isa, day. Diyos ko. Kaya ko naman walang Diyosawa. Basta sa akin yung mga anak ko. Alam nyo pa, tatagal lang talaga sa buhay, B. Makatira matibay. Pero depende pa din sa sitwasyon, ha. Ang matira matibay. May mga pagkakataon na kailangan mong mag-let go. Hey, B, ano ba yan? May mga bagay na pwede mo pang i-push, kaya mo pa. May nakikita ka pang chance. Aray ko. Kaya depende. Depende. Pwede, pero depende. So ayun. So ayun na nga. Pero pag yung tipong animalistic na ng animalistic talaga, G1 mo, B, G1 mo. Hindi worth it. Aray ko. Ang init na maaraw. Meron daw ditong Wasabi Museum. Ito daw. Wasabi Museum. Ituturo sa inyo kung paano gumawa ng wasabi. Hindi pa ako nakakapunta dyan. Malapit lang sa bahay. Diba? For reservations only. 2,000 yen. Bawat tao. Pero bakit parang di siya every time na dumadaan ako dito, hindi naman siya parang yung maraming tao. Or mali lang sila ng place na pinili. So ayun na mga mi. Uwi na ako. Uwi na kami. Ang init eh. Hindi ko na kaya yung, alam mo yung binabaktol na yung kilili ko. So, ayun na nga, mga B, guys. Samahan nyo ako ulit. Makipag-chismisan ka ulit sa akin. Chismisan tayo ulit next time. Ingat lagi. Tandaan nyo, pag wala kayong magandang sasabihin, shut up lang. Ciao.